Capricorn, kumusta po kayo guys? Okay, so Capricorn, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating mga reading. And kung kayo ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo guys. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi po kayo guys updated sa ating mga bagong upload. So Capricorn, ang reading natin is ano ba ang ganap sa iyo ngayong taon ng 2024. Okay, first, second, third, and fourth quarter. Check natin yan guys. Okay, so tignan natin guys, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Gabay kapalaran sa kanya ngayong taong 2024. Doon muna tayo sa first quarter, no? Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Gabay kapalaran sa kanya ngayong taong 2024. First quarter. So, meron tayong renewal. Merong pagpapatuloy. Second quarter, meron tayong Queen of Cups. Third quarter, meron tayong Five of Swords. Fourth quarter, meron tayong Wise Counselor. Okay. Tingnan natin, guys. First quarter. Gabay kapalaran po. Sa first quarter, meron tayong It's Not Me. Second quarter, meron tayong Repression. Third quarter, meron tayong Message of Peace. Fourth quarter, meron tayong Reproach. Anger. Ito yung kabuang energy, guys. May magpapatrigger sa'yo na isang bagay, isang sitwasyon, isang tao para makuha or malaman mo yung calling sa'yo ni universe. Tignan natin kung ano yung calling na yan, guys. Okay, so guys, ang first quarter mo, kung makikita mo, I think meron kayong struggle ng person mo. Pwedeng sa connection mo sa asawa mo, sa ex mo. Kung hindi man to asawa, ay sa family or something or someone na malapit lang din sa buhay mo. Okay? May connection dito guys na maaaring ipagpapatuloy siya. Okay? Ang problema lang guys, andun pa rin sa point na parang i-blame pa rin yung isa't isa. Na parang kasalanan mo kasalanan. Ganito kasi yung ito yung dapat, ganito ganyan. So, hindi pa rin siya guys maayos. Kung ipipilit nyo guys i-settle to, siguro kailangan tumanggap ng pagkakamali yung isa. Okay? Dapat merong isa sa inyo yung magi-give way para dito sa relationship na to. Hindi yung para bang pataasan pa kayo ng pride guys. Okay? Nakikita ko guys, yung iba rito maaaring may karelasyon pa rin kayo, pero walang natututo guys. Parang magkakaroon lang ng ending, palalayasin, ayan, maghihiwalay, tapos magkakayos ulit. Pero guys, hindi nakikita ko ano yung pagkakamali ng isa. Okay? So, yun yung nakikita ko guys. Sa first quarter mo, maaaring kailangan nyo guys matutunan ng person mo kung ano ba yung pagkakamali ng isa't isa. Ano ba yung dapat itama rito. Okay? So, tignan natin sa first quarter, karagdagang mensahe. Sa first quarter po ni Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus sign, meron tayong Four of Wands. Meron tayong Page of Cups. Meron tayong The Emperor. So guys, kung makikita mo, medyo nakikipagpataasan pa kasi talaga ng pride yung isa rito. Meron na nga gustong magpakumbaba rito. Capricorn, malaki na yung pagbabago mo. Hindi ka nakatulad ng dati. Okay? Nakikita mo na rin na may nabago sa'yo rito. Four of Wands, i-work out nyo to guys. Siguro kailangan yung person mo mag-matured. Okay? Kasi immature yung energy mo. Or ikaw, kung hindi man immature, maaring sobrang go with the flow ka na lang talaga. So, kailangan yung person mo yung control dito. Okay?
Ayan, sobrang kalmado kasi ng energy mo. So, I think gusto nyo parehas ng peace of mind sa relationship nyo. And nakikita ko naman guys na i-workout nyo to sa first quarter. Pero syempre, kailangan wag na makipagpataasan ng pride kasi yun lang yung magiging conflict nyo guys. Okay? Yung iba sa inyo guys na hiwalay sa person nila at hoping pa rin. Nakita ko na maaring ipagpatuloy siya ngayong first quarter. Mukhang magkakaayos lang din po kayo. Okay? Sa second quarter mo naman, Queen of Cups and Refression. So guys, kung makikita mo, sa nafe-feel ko sa'yo, medyo malakas ang pakiramdam mo dito. May napapansin ka sa sarili mo na may kakaiba, may mga nararamdaman ka. So parang lumalakas, Capricorn, ng pagiging psychic or basta nagiging malalim ka dito. Karaniwan sa mga pakiramdam mo, tama, nangyayari. Yun ang nasisense ko sa'yo dito kasi mas pinaniniwalaan mo yung intuition mo, yung instinct mo kasi kadalasan talaga totoo. Capricorn. So, I think yung iba sa inyo, malakas ang pagiging psychic nyo. Okay? So, hayan. Yung iba sa inyo guys, meron kang kinakalimutan dito. Pinipilit mong magpatawad or pwedeng merong isang tao rito na nakaalitan mo and wala pa rin kapatawaran na nangyayari sa inyo sa pagitan yung dalawa. So, I think humupa na yung tension. Sa first quarter guys, tanggap na ng person mo kung ano yung pagkakamali. Tanggap na ng person mo na yun na lang talaga yung sitwasyon niya. So, wala na ako guys nakakita dito na conflict sa pagitan yung dalawa. Okay? So, magkakaroon ng kapatawaran na dito. Okay? Kakalimutan nyo na guys yung mga mabibigat na nangyari sa past. Ganon din to si person. Medyo nabulag lang din talaga guys. Okay, nabulag lang din tong taong yan. Kung sino man yan nakaalita mo, pwedeng person mo, pamilya mo, kaibigan mo. Tingnan natin. Second quarter, meron tayong Queen of Pentacles. Meron tayong Ace of Cups. And Five of Swords. So, diba, ang ganda ng energy, guys. Queen of Pentacles, Ace of Cups, Five of Swords. So, nakikita ko guys sa energy mo dito. Mabagal yung energy mo. Okay? Kumbaga matagal or matagal yung pagpapatawad or matagal nangyari yung healing dito sa connection mo sa mga taong nakaalitan mo, mga nakaaway mo. Five of Swords, I think, ngayon pa nga lang guys wala pa sa first quarter maaaring may pagpapatawad na nangyayari. Okay, bago matapos ang taong 2023, matagal mong pinag-aralan or pinag-isipan kung ano yung mali sa'yo or ano ba yung dapat mong baguhin sa sarili mo. Okay? So, Capricorn, okay naman yung energy. Kung may mga nakaalitan ka, kalimutan na yung galit, kalimutan na yung pag-aaway. Part talaga ng buhay natin yung pagtatalo at wala talaga tayo guys nakakasundo. Pero lagi natin tatandaan, ano ba yung naiambag sa atin ng taong to? Okay, siguro meron naman. Doon na lang tayo guys mag-base kahit papaano may kabutihan namang nagawa. Okay? So, tingnan natin guys sa third quarter mo, meron tayo Five of Swords and Message of Peace. Medyo magiging ano ka dito sa third quarter. Parang medyo magastos. An unwise choice. There's a better way that will make you happier. Avoid people who lack integrity or who have questionable motives. So, kailangan mo daw lumayo sa mga taong hindi hindi practical. Lumayo ka sa mga tao or sitwasyon na alam mong medyo napapasugal ka or medyo napapagastos ka. I think meron kang isang libangan dito na parang gagastusan mo kasi yun talaga yung kaligayahan mo. Okay? Parang namomotivate or kahit paano parang naiibsan yung kalungkutan mo once na nabibili mo yung frustration mo or ano ba yung nabibili mo para mawala yung frustration mo. Okay? So, unwise. Ibig sabihin, hindi nagiging practical, guys. There's a better way that will make you happier. Diba? May ibang paraan para maging masaya, guys. Hindi yung parang magwawaldas ka or pwedeng napapasama ka sa mga taong waldas talaga, Capricorn. Okay? Or pwedeng sila to guys, pwedeng sila yan, pinagsasabihan mo sila na magtipid, huwag masyadong gastador. Ayan. So, tingnan natin. Additional message ngayong third quarter. Additional message.
Additional message. Okay, ayusin ko lang to guys, no? Syempre, marami sa mga nanonood natin ang OC. Maski ako, pagka hindi tama sa paningin ko, parang naiirita ako, ganyan. So, ayoko naman mangyari sa inyo yun, guys. Ayan, tignan natin. Additional message ngayong third quarter. Ano pa? Meron tayong 3 of Wands. I think meron kang inaantay. Closure, travel. Oh, meron kang inaantay na someone. Siguro guys, kaya ka ganito na nagiging unwise ka. I think merong isang tao na nanakit sa'yo, maaaring na-involve sa third party, nagpadala sa tukso, Capricorn. So, I think nandun ka sa point na gusto mong maging masaya. Gusto mong maging masaya na lang muna talaga or makalimutan lahat ng mga mabibigat na nangyari sa buhay mo. Gusto mong piliin yung sarili mo. Marami nag-a-admire sa'yo, Capricorn. Ramdam mo rin yan. Maraming admirers sa paligid mo. 6 of Wands. Diba? Hinahangaan ka ng mga tao sa paligid mo. Yun nga lang guys, medyo nawawalan ka ng confidence sa sarili mo ngayong third quarter. Oh. Ito yung pinaka-worst na araw ngayong taong 2024 sa'yo. Okay? Sa third quarter. Pinaka-worst. Pero syempre, focus ka sa positive. Bakit ka inalis ni universe dyan sa sitwasyon na yan? Pwedeng dahil hindi na nakakabuti sa'yo, pwedeng nakakasama na sa'yo. Okay? So, ayan, tignan naman natin guys, ngayong fourth quarter, wise counselor naman to guys. Ito naman unwise, ito naman wise counselor na. Diba? Ibig sabihin, na-share mo sa ibang tao yung mga pinagdaanan mo sa buhay or pwedeng ngayon ka natatauhan. Okay? Kumbaga, may mga taong nagbibigay sa'yo ng advice, sinishare sa'yo yung mga dapat mong gawin. Ayan, wise counselor eh. So, I think, dati hindi ka nakikinig, medyo matigas ang ulo ng mga Capricorn, pero ngayon guys, nagkakaroon ka dito ng calling. Kumbaga, oo nga, tama sila. Hindi naman siguro sila mag-a-advise para mapasama ako. Yun ang nakikita ko sa inyo guys. So, kung ano man itong mga advice na sinasabi sa'yo ng mga taong nagmamahal talaga at may malasakit sa'yo, para to sa makakabuti sa'yo. Okay? I know, unity and spirituality, minded community, ask the divine for help and trust the answer will come. Diba? Darating na yung kasagutan na matagal mo nang inaantay. Okay, compare tradition method with new ideas to see which is better for you. Like what I said, guys. Inalis ka ni universe para ibigay sa'yo yung parang mas makakabuti sa'yo. Yung iba sa inyo guys, may nakakita ako maaring magko-cross country or maaring may nagpaplanong mag-abroad. Okay, sa taong 2024 fourth quarter. Tingnan natin guys, ano bang inyong advice? Advice ni Capricorn ni Spirit Guide. So, meron tayong imagination. Sabihin, mas magiging malawak or mas magiging positive ka ngayong 2024. Mas marami kang matututunan at yun yung i-apply mo sa realidad mo. Okay? Meron tayong silencing mind. So, I think mas pipiliin mo na yung peace of mind mo. Tingnan pa natin. So, meron tayong ending at trauma. Diba? Patapos na. Sa taong 2024, natapos na yung mga trauma mo or ito na yung parang pinakalas na pagdadaanan mo tong bagay na to. Kasi after na to guys, magiging straightforward ka na. After nito, mas magiging tama na yung mga plano at decision mo sa buhay. Okay? So, medyo may na-feel lang kasi akong immature na energy. Pwedeng sa'yo to or sa mga tao sa paligid mo na pwedeng na-absorb mo yung pagiging immature ng mga tao yan guys. Okay? Nadadamay ka sa conflict nila. So, Capricorn, ito lang naman po ang inyong reading ngayong taong 2024. Kung nagustuhan mo, mag-iwan ka ng like and comment. Mag-subscribe na rin po kayo guys sa ating YouTube channel. Bye-bye guys. God bless and love you all. Thank you.